Pag-usapan po natin ngayon mga pre, itong, sarit-saring issue 'no. Oo, grabe 'tong mga kalaban po ng administrasyon. Gagawin po talaga nila lahat para lang po, masira po yung, pangalan po ng ating, mahal na pangulo. Ayan, so pag-usapan po natin 'yun ngayon 'no. 'Yun na nga, bago tayo magtuloy-tuloy, ayan, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po, maging updated po kayo sa mga uploads natin. May TikTok po tayo diyan at Facebook, ayan. 'Yun na nga, dito sa ating unang topic ngayon, maiinggit na naman sila dito. 'Di ba? Oh, kaiinggitan na naman yung pangulo dito, 'di ba? Kasi ito, ibang level na po talaga ang nangyayari ngayon sa ilalim ng pamumuno po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oh, o mas kilala po bilang PBBM. Ayan. Habang maraming bansa ang hirap, ayan, yung nahihirapan po silang, pigilan po ang tensyon at, bangayan sa rehiyon, oh, ang Pilipinas ngayon, oh, ang naging tulay para, paglapitin ang dalawang bansa na may matinding tensyon. Okay? Kumbaga parang tayo yung referee, ay hindi man referee, parang tayo yung barangay na pag-aayusin yung dalawang bansa. Oh, ano pong bansa ito? Ang Thailand at Cambodia. Ah, sa isang mahalagang pagpupulong na inorganisa mismo ng Pilipinas bilang, ASEAN Chair, nagkasundo ang Thailand at Cambodia na direktang, pagtrabahuin ang kani-kanilang foreign ministries para maibalik ang tiwala. Mapababa ang tensyon, at makamit ang, pangmatagalang kapayapaan. Di ba? Sipin niyo po yan, mga pre. Habang ang ibang leader puro salita, ang Pilipinas sa ilalim ni PBBM, kumikilos para sa kapayapaan sa buong Southeast Asia. Ayan, hindi biro ang papel na ginagampanan ng bansa natin dito, mga pre. Kapag dalawang bansang may tensyon ang, nag-usap ulit para sa kapayapaan, ibig sabihin may respeto po sila sa bansang namamagitan, lalong-lalo na po sa Pangulong Bongbong Marcos. At sa pagkakataong ito, ang bansang pinagkakatiwalaan ay walang iba kundi ang Pilipinas lang naman po. Dito makikita na lumalakas ang boses ng Pilipinas sa international stage. Hindi na tayo basta tagasunod lang po, okay? Tayo na mismo ang nagiging sentro ng diplomasya at pag-uusap sa rehiyon. At aminin man ng mga kritiko o hindi, malaking, puntos ito para kay, Pangulong Bongbong Marcos. Kasi habang maraming ingay sa politika, tahimik naman gumagawa ng hakbang ang administrasyon para itaas ang respeto sa Pilipinas sa mata ng mundo. Kapayapaan, diplomasya, at lideratong may bigat. Yan ang, ipinapakita ngayon ng Pilipinas at ng gobyerno po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mga pre, ang tanong ngayon, kung ganito kalakas ang epekto ng Pilipinas sa ASEAN sa ilalim ni PBBM, hanggang saan pa kaya kayang, marating ng bansa natin? Ano pa kaya yung mararating ng bansa natin? Abang-abang po yan, di ba? Kayo, ano po yung inyong reaksyon dito sa ating, unang topic? Napakaganda po. Sabi ko nga sa inyo, ay nako, maiinggit na naman po yung kalaban dito. Kasi si PBBM, parang, para siyang barangay na pinagkakasundo yung dalawang bansa. Si Sara Duterte, nagtatravel pa rin. At alam nyo, buwan-buwan na po yan nagtatravel. Travel na hindi naman po bansa yung kanyang, yung kanyang, trabaho, kundi pansarili. Tingnan mo yun po, si PBBM, nagta-travel pero pag-aayusin yung dalawang bansa. May purpose po. Si Sara Duterte nagta-travel para lang sa sarili niya para magpasarap. Layo, di ba?
Ang layo po. So, para sa akin, si Sara Duterte baliw talaga. No? Walang silbi, inutil, tarantado, 'di ba? Tamad. Oh, magtrabaho ka, Sara, tangina. Nakakasuka ka na. 'Di ba? Ang tamad-tamad mo. Wala kang kwenta. Oh, at ngayon naman po, isingit naman po natin ang balitang ito, mga pre. Ayan AMLAC confirms suspicious transactions by made by Sara Duterte. Oh, alam naman po natin 'yan na si Sara Duterte, pag malakihan ng transaksyon at kahinahinala na po, hindi na po 'yan malalaman ng taong bayan. Yan na po ay isisikreto na niya. 'Di ba? San ka pa? Sara Duterte 'yan. Oh, yung dineklaran niyang ari-arian niya, no? Salin niya nasa magkano 'yon? 80 million plus, tama ba? Kung di ako nagkakamali. Tapos nung titingnan po sa bangko niya, no cash po, no cash on hand. Kaya ginagago tayo. Anong klaseng katarantaduhan 'yan, 'di ba? At ito naman po, AMLA confirms suspicious transactions made by Sara Duterte. May mga pumapasok pong pera sa bangko ni Sara Duterte, bank accounts ni Sara Duterte, na mga kahinahinala po. Hindi naman po sinisilip yung laman ng bangko ni Sara Duterte, about the ng AMLAC. Ang tinitingnan po nila dito, yung transactions po. Okay? Transactions po. So, wala pong pwedeng ikaso diyan kasi transaction lang naman yung tinitingnan. Hindi naman po yung mismong laman ng kanyang bangko. Gets nyo na po. Okay? Para klaro lang po tayo, magkaiba yung transaction yung tinitingnan. Example ko sa inyo, ako si Ballpoint Man. Magpadala ako ng 100K kay Mima Alicia. Transaction ko yan. Kay Mima Alicia, transaction ni Mima yan sa akin. Padala ako sa kanya ng 100K kasi nag-order sa akin ng pagpalagay nating illegal. Yung ipinagbabawal na technique. Ano nga yun? Ano ba yung pinagbabawal? Pagpalagay nating mga illegal na punong kahoy. Okay? May transaction kami ni Mima Alicia. Bibilhin ko sa kanya yung illegal na punong kahoy. Ito example lang naman, no? Illegal na punong kahoy. Tapos yung transaction kung yung pera, transaction niya sa akin, papadala ko sa account niya. Hulog ko dun. So, yun yung transaction. Magkaiba po yung laman ng bangko. Pag sinilip mo yun, may kaso. Pero yung transaction po, wala. Yan po yung iniimbestigahan. Diba? So, nalaman nyo na po yung kaibahan sa transaction at laman ng bangko. Okay? So, yun po yun, mga preno. So, alam naman po natin na si Sara Duterte talaga, lahat po ng galaw niyan, kayo na hinala. Wag na po kayo magtaka. Ngayon naman po, mga preno, idugtong po natin ang balitang ito. Ayan Duterte Family's Criminal Enterprise. Ayan The Davao Mafia. Protector po ito. Nandyan po si Bato, nandyan si Bongo, Michael Yang, pati pa itong si Pulong, no? Ang mastermind si Digong. No? Lalo na pagdating sa mga patayan po sa Davao, lalo na sa panahon po ni Digong, nung naging presidente po ito, ay nako, lahat po ng mukha na nandyan ay sangkot. Di ba nga kumanta itong si Digong, na yung member ng Death Squad, si Bato daw, isa daw sa member ng Death Squad. Yeah? Tinuro na ni Digong. Kasi po, bakit po nagtuturo si Digong? Ganito po kasi yan. Si Digong po ay makukulong na. Alam na niya na makukulong na po siya. Okay? So, nandadamay na lang siya. Yun po yung klaro dyan. Okay. So, protector po ng mga illegal na pulburon itong si Digong. Leader ng pagpalagay nating leader ng DDS. Okay? Yun yung DDS, yun yung Davao Death Squad. Okay? And then itong si Digong recruiter,
Sabi nga nung leader ng NPA, si Digong daw yung pinakamagaling na recruiter. Oh, di ba? Di ba sabi pa nga ni Digong, mabuhay NPA! Oh. Ayun, nakalimutan ko sino yung leader ng NPA. Napatay na ngayon. Naka-video call ni Digong noon. Nasabi pa nga nung matandang yon, pag nadalo daw si Digong, makakauwi siya ng Pilipinas. Ha? So, klaro po yan. Oh, lahat po nito, ang mastermind, tatay niya. Kaya nga, alam nyo, kung ikaw talaga'y masamang tao ka, wala ka nang pipiliin eh. Babastusin mo yung Diyos, mumurahin mo yung Diyos, mumurahin mo yung Santo Papa, mumurahin mo yung mga mahihirap, di ba? Lahat na po ginawa ni Digong. Oh, dahil sinapian na po siya ng kademonyohan sa kanyang utak. Oh, at ang nagmana po, etong kanyang anak na baliw. Oh, si Sara Duterte. Ha? O kita niyo yan, yung mga actions ni Sara Duterte. Puro lang kayabangan sa media, di ba? Atapang atae. Oh, puro kayabangan sa mga vlogs ng mga garbage creator ng mga DDS. Pero pag araw na ng hearing, binigyan siya ng chance. Tingnan mo yung upuan ni Sara doon. Oh, walang Sara, kahit anino wala. Duwag. Duwag ka, Inday Sara Lustay Duterte. Wala kang silbi, puro ka lang yabang, puro ka lang forma. Ha? Bano ka. Oh. Ha? Naniniwala dito, tanga din eh. Oh. Basta masasabi ko sa inyo, good luck po sa mga patuloy pong naniniwala dito sa bano na to. Ha? Ako po, ginagamit ko yung utak ko. Kung kayo, magpapauto kayo, suluhin nyo. Ha? Oh. Kayo po, ano po yung inyong reaction dito sa ating pangatlong topic, mga pre? Oh, para sa akin, mga pre, lahat ng 6 na mukha na nandito, kabilang na dyan si Sara Duterte, Digong, Michael Yang, Pulong, Bongo, Bato de la Rosa, kailangan pong mapanagot yan. Diba? Kasi grabe po yung pambababoy nila sa Pilipinas nung si Digong yung presidente. No, ang dami pong mga inosente yung namatay. Hindi dahilan yung sasabihin nyo, adik naman yan kaya namatay. Hindi. Wala tayong batas. Okay, na dapat pumatay ng tao. Wala. Yung sa atin lang, may kulungan naman eh. Pwede naman sampahan ng kaso. Yung war on drugs kasi na yan fake. Okay, kasi maraming inosente yung nadamay. Kaya lang po nagkaroon ng war on drugs kasi yung kalaban nila sa negosyo, yun yung binibiran nila. Diba? Tapos, inaasan yung mga sahod ng pulis, kapulisan natin, and then, para magkaroon daw ng utang na loob kay Digong. Diba? Para pag may utos, sumunod, ganun lang. Sabi ni Digong, hindi ko kayo iiwan. Walang problema, gawin nyo yung utos ko. Nung ginawa ng pulis, kawawang pulis, ginawa, sumunod sa utos, nakulong, pinabayaan lang po ni Digong. Diba? Hindi naman tinulungan. Ang dami pong pulis na nakulong dahil sumunod po sa kawalang hiyaan ni Digong. Kaya kawawa po yung pamilya ng mga kapulisan na yun. Kaya dapat po talaga mapanagot itong mga tae na to. Okay? So, yun na nga mga pre. Next topic po tayo. Ayan, ito po yung ating last topic na nagmukha na naman pong tanga si Amy dito. No? Gumawa na naman po ng inventong salita. Dapat dito, scientist. Ano pong sabi ni Amy dito? Tinakot. Amy claims lawmakers being coerced to support VP Sara impeachment case. Ayan, so ibig po sabihin dito mga pre, ayun dito Senator Amy Marcos on Monday, May 4 has claimed that the lawmakers are receiving threats to compel them to support the impeachment case against Vice President Sara Duterte. And then, ayon po dito sa artikulong ito mga pre, ay tinakot daw po yung mga mambabatas, 'di ba? Para suportahan yung impeachment po laban dito kay Sara Duterte. Wala pong pananakot diyan sa mga mambabatas mga pre kasi sila po mismo nakita po nila kung gaano nila kumbaga gaano yung katarantaduhan ni Sara Duterte. Nakita po nila eh. Ano nga sabi ni Sara Duterte?
Hindi ako pupunta diyan. Mga DDS supporter. Hindi pupunta si Sara Duterte diyan kasi pagtutulungan lang daw. So, anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin? Di magkakampi-kampi sila. Yung mga mambabatas. Kasi nakikita ng mambabatas na tama sila. May kapalpakan si Sara Duterte at dapat managot si Sara Duterte. Ha? Kasi kung tinatakot lang pala yung mga mambabatas, ay dapat nag-attend pa rin si Sara. Kahit pa paano may kakampi sa kanya doon. Pero kahit isa wala. Si Marcoleta lang siguro. Oh, si Pulong, hindi rin siya kayang ipagtanggol. Absinos. Sa Bisaya pa kasi absinos eh. Ha? So, paano na yan? Ay, nakakahiya. Ya? Nakakahiya po kung gano'n. So, ngayon, alam nyo na. Okay? Alam nyo na kung bakit itong si Sara Duterte hindi nag-attend. Kasi, itong sinasabi ni Amy Marcos na tinatakot yung mga mababatas, okay, kasi tinatakot mga mababatas para suportahan po yung impeachment laban kay Sara Duterte, hindi po totoo yan. Natatandaan nyo noon, si Amy Marcos gumawa ng kwento. Sabi niya, yung ballistic missile ng China nakita ko, nakatutok na sa Pilipinas. Oh, ginago po ni Amy Marcos yung mga Pilipino. Nakatutok daw sa Pilipinas. Anytime daw pwede nang paliparan si Pilipinas at bombahin tayo. Nasan po? Nasan? Wala. Noon ko pa sinasabi, hindi po totoo yan. Si Amy Marcos, mahaba lang po yung baba niyan. Yun lang po yung nakikita kong totoo. Pero yung lumalabas sa bibig niyan, wala po. Kaya nga, pahaba yung baba, pinukya. Diba? Wag po kayo magpapaniwala dyan sa sinungaling na basurang senadora na yan. Nagmukha ng tanga. Masasabi ko sa'yo, Sara Duterte, ingat ka dyan sa aso mo. Kakagatin ka niyan. Yung pamilya nga niyan, Tin Rider, ikaw pa kaya, hindi ka naman kaano-ano. Kayo mga pre, ano po yung inyong reaction dito sa video ito? I-comment nyo naman po yan para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaction. Ayan. So, ayan, hanggang dito lang po muna yung ating video. Maraming salamat po sa pagsama sa ating video ngayon. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Baka mamaya may live tayo. Abangan nyo po yan. Ingat po kayo lahat at magandang araw po.